Habang naghahanda ang ating bida sa kanyang napaka-elegante at palaban na pagrampa sa red gown, uminit naman ang paligid sa pagdating ni Morgan kasamang kanyang abogado at mga pulis. Sa gitna ng malaking kaguluhan tungkol sa nawawalang mga ari-arian at sa peking pirma ni Vanessa Hidalgo, biglang may dumaan na anino sa hallway. Isang babaeng naka-white dress na kamukhang kamukha ni Rebecca. Magkakalapit na bang muli ang kanilang mga landas? Rebecca POV. Kanina pa ako nakatitig sa red gown na nakasabit sa harap ko. Sobrang elegante. Tube style, may high slit sa tagiliran na halos umabot sa hita. The kind of gown you wear when you want the whole world to know you're done hiding. I traced the smooth fabric with my fingers. Breathing slowly. This is it, Rebecca. Tapos ng pagtatago. Time to step out. Time to take back everything that was stolen from you. Wala nang space sa puso ko para sa kahit na anong nararamdaman ko noon para kay Morgan. Hindi ako dapat matinag sa kahit na anong nakikita ko sa kanya. Sa kahit na anong sakit na pilit bumabalik. Focus na lang ako sa mga bata lang. Sina Althea, sina Arjen. God, I miss them so much. Naalala ko pang mga luha nila nung araw na umalis ako. Ang mga malilit nilang kamay na humahawak sa damit ko, begging me not to go. Pero I had to, I needed to. Dahil kung hindi ako lumayo, hindi ko sila mababawi. Malapit ko na silang makapiling. Magbubuo ko ng aking kwadro. Kinaplos ko ulit ang gown, forcing myself to calm down nang may marinig akong tinig sa likod ko. Rebecca, tawag ni Mia. Soft pero ramdam kong pag-aalala. Are you ready? Harapin mo na ulit siya, as you. I turned to her. She looked at me like she was trying to read every crack inside me. I smiled, mahina pero totoo. Ready? Maybe not completely. I admitted. Pero kailangan, Mia. I need to face him with fire, with strength. Kahit na nanginginig ako sa loob, hindi nila dapat makita yon. Huminga ako ng malalim, staring back at the gown. Hindi ako pupunta doon para kay Morgan. Bulong ko. Half to her, half to myself. I'm going there to end this. To finish what I started. Para sa mga anak ko. Para sa akin. And if the whole world stands in my way, I pause. Nilunok kong bigat sa dibdib. Then the whole world will learn who the hell Rebecca really is. Mia stepped closer, squeezing my hand. Then let them see you burn. Napakabit ako sa kamay niya. Then nodded slowly. Yes. I whispered, let them. Ang sunod na tanong ni Mia ay hindi ko napaghandaan ang sunod niyang tanong. So, ano ba talagang nararamdaman mo kay Morgan? Mahal mo pa ba siya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang kumabog ang dibdib ko, parang gustong kumawala. My mouth went dry and for a second nakatingin lang ako sa kanya, cough and cornered. Hindi na. Sagot ko halos parang automatic. I turned my gaze away, nagkunwaring abala sa view para hindi makita ni Mia ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib. Pero sa gilid ng paningin ko, nakita kong ngiti ni Mia, yung tipong I don't believe you. But okay. Kung yan ang sabi mo, she teased, crossing her arms. Guard your heart, girl. Malisyosong pahayag niya. Mia, umiling ako, trying to shut the topic down. Can we not go there? I'm done, as in done. Napairap lang siya, amused pero hindi na nag-push. Buti na lang, lumapit ako sa bintana. A silent scape. From up here, kita kong shoreline, ang liwanag ng araw na sumasalubong sa apat. Nandun si Marlon, nakayuko habang pinapahaba ang sandcastle na ginawa nila. Si Azuriel nakapwesto sa harap, seryosong nakaluhod. Si Alicia naman tumatawa habang sinusubukang sirain ang ginawa ng kapatid. And beside them is si Joanne, calm as always, watching over them. Napatingala si Marlon na mapansin niya ako. He waved, lips lifting in a warm smile. I raised my hand and waved back. Nakita ko ng mga bata kaya sabay-sabay silang kumaway. Halos mapasigaw pa sa tuwa. My heart softened a little. Si Marlon, napakabuti niyang tao. Wala akong masabi sa ugali, sa pakikisama, sa kung paano niya tinanggap ang lahat tungkol sa akin. Minsan ko nang tinanong ang sarili ko, bakit hindi ko siya bigyan ng chance? Paulit-ulit na siyang nagtapat, pero ako tong nag-aalangan pa rin. Muli kong narinig ang boses ni Mia. Mas mababa, parang may laman.
Marlon is a good man. Don't let him be the one who gets hurt. She paused. And si Joanne. Biglang tumigil ang sentence niya as if she cut herself. Napalingon ako, brow arc. Mia, ano yun? Ngumiti siya, mahina, mysterious like she knew something I didn't. Lumapit siya, tinapik ako sa balikat. Be observant, bulong niya, tapos tumalikod. Iniwan ako nakatayo doon, nakatitig sa likod niya. May kung anong unti-unting bumubulong sa utak ko na hindi ko pa mabuo. But the feeling, hindi siya basta kaba, parang warning. Parang may naisipahiwatig kay Joanne. Bumalik ang tingin ko sa dalampasigan, lalo na kay Joanne. Pilit sinusubukang unawain ang sinabi ni Mia. Tahimik lang siyang nakaupo sa buhangin at nakatingin kay Marlon habang nakikipaglaro ito kina Ashril at Alicia. Pero iba ang tingin niya kay Marlon. Hindi yung tingin ng isang nakababatang kapatid na sumusunod lang sa kuya. Hindi yung tingin ng pasasalamat. May laman, may lalim, may ibig sabihin, may paghanga. Napahawak ako sa dibdib ko, parang may kung anong kumurot. Hindi naman siguro. Si Marlon at si Joanne, kuya ang tawag niya, parang imposible, parang mali, pero the way her eyes followed him, the softness in her smile, God, may kakaiba talaga. Stop it, bulong ko sa sarili ko. Umiiling habang lumalayo sa bintana. Ayokong isipin yon. Ayokong bigyan ng kulay ang bagay na baka ako lang ang nakakakita. Ang pagkakaalam ko, may boyfriend si Joanne, kaya ayaw kong paniwalaan ang sarili ko sa nakikita ko lang. Pagharap ko, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mia at halatang nagmamadalit, kumapit pa sa frame na parang nahabol ang hininga niya. Rebecca, napatingin siya sa paligid, lalo siyang nataranta. Narito siya, nakita mo na? Kumunot ang noo ko. Nakita ko, ano, sino? Tanong ko. At biglang kinabahan, humakbang siya papalapit at halos pabulong, pero punong-puno ng tensyon ng boses. Nandito si Doc Alcarte. Parang may bumagsak sa loob ko. At may kasama siyang abogado. Tuloy ni Mia. Nalalaki ang mata. At 2 pulis. Nanamig ang kamay ko. Parang may malamig na tubig na binuhos mula sa ulo ko pa ibaba. Parang biglang lumiit ang buong kwarto at parang bawat pintig ng puso ko humahabol sa isang bagay na hindi ko alam kung handa pa ba akong harapin. What does he want? Tanong ko kahit halos hindi lumalabas ang boses ko. Tumingin si Mia, diretso sa mata ko. He's looking for you. Jovan Morgan POV. Kasabay ko sina Attorney Alonso, si Robert at isang pulis na kasama niya habang naglalakad kami papunta sa rest house. Mabigat ang hangin, parang nakikibagay sa bigat ng dibdib ko. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko kung paano nawala ang mga property ko. At mas lalo akong nabubwisit sa katotohanan na wala naman akong ibinenta, ni isang lote, ni isang piraso ng lupa, wala. Doc, once masagot nila kung sino nagbenta, ani Attorney Alonso, I know, putol ko, madiin. And I will make sure na lumabas ang totoong pangalan. At kahit ayaw kong aminin, may pangalang pumipilit na pumapasok sa utak ko, pero tinulak ko ulit. Hindi pwedeng siya. Paglapit namin sa rest house, may lumabas na babae sa malaking pinto. Naka-apron ang lumabas, nakangiti at parang walang tensyon sa paligid. Good afternoon po. Bati niya, tumango lang ako. Hindi nagpaikot pa. Nandito bang mag-asawang Turner? Kailangan ko silang makausap ngayon. Magiliw siyang ngumitit, masyadong magaan para sa bigat ng pakay ko. Yes po sir, please come in. Nasa taas lang po sila. At tatawagin ko po sila. Sinunandami siya ng papasok, mabangong loob ng rest house. Masyadong tahimik. Pinaupo niya kami sa sala. Please po, wait lang po kayo, pababa na sila. Tumango si Attorney Alonso at nagsimula ng buksan ng folder. Samantalang ako, hindi ako mapakali. Hindi ako makaupo ng maayos. Hindi ako makahinga ng normal. Something is wrong at gagawin kong lahat para malaman kung sino nagnakaw ng pag-aari ko. Hindi pa man ako nakakaupo ng maayos na may bumaba sa hagdanan. A married couple slowly descended. Both American, both dressed like they own the whole damn coastline. Nang makalapit sila sa amin, Mr. Turner extended his hand with a polite smile habang si Mrs. Turner ay may hawak na folder na makapal. Mr. Alcarte, I assume? Tanong ni Mr. Turner. Tumayo at inabot kong kamay niya tagad na binitawan. We need to talk now. Nakibit balikat siya, tumupo habang si Mrs. Turner ay maayos na nagtungo sa kabilang upuan. Binubuksan ang folder niya na parang handang makipagdebate. Attorney Alonso cleared his throat.
Let's begin. We're here because Mr. Alcarte wants to clarify the transfer of this beach rehouse. According to our records, no sale was ever authorized. Mrs. Turner looked genuinely confused. That's interesting because we purchased it legally. With complete documents, Mr. Turner slid a set of papers sa mesa. Here, the deed of absolute sale, the titles, the transfer certificates, all stamped and notarized. Kinuha ni Atty. Alonso ang mga papel. Ramdam ko na kaagad ang pamimintig ng sentido ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi pa pinipigil kong sarili ko. What name appears as the seller? Tanong ko, mababang tono. Mrs. Turner flipped one page and pointed. This one, signed by Vanessa Hidalgo. Parang binuhusan ako ng yelo. Hindi ako agad nakapag-react. Sino siya? I leaned forward. That's impossible. She has no authority. Not even a special power of attorney. Not a single right. And most of all, I don't know her. Mrs. Turner raised a brow. Mr. Alcarte, we verified these documents. Your signature is here too. What? Halos iluwa kong salita. Attorney Alonso's eyes narrowed. May we see those pages? Inabot nila ang mga papel. Pagkabukas ni Attorney Alonso, agad niyang pinakita sa akin ang pirma. Isang peking pirma pero nakalagay ang pangalan ko. Your signature, Mr. Alcarte. Sabi ni Mr. Turner. Matched by the notary public. Matched by a fraud. Singal ko. That signature isn't mine. We understand your frustration. Sagot ni Mrs. Turner, kalmado. But we bought this in a good faith. We paid a significant amount. The documents went through multiple verifications. Attorney, real look up. Where did you process this? Which office? Mr. Turner pulled another sheet. This is the clearance from the municipal office. And this, the transfer tax receipts. Attorney Alonso, pinasadahan lahat. Mahigpit ang panga niya. Doc, these are high quality forgeries. Whoever did this had access to authentic templates. I felt my fist clench hard. Who did you talk to? I asked through gritted teeth. Who handled the negotiation? Mrs. Turner answered first. A woman, Filipina. She said, she was your representative. All documents were signed and stamped. When we arrived, we only met her briefly. What was her name again? I demanded. She introduced herself as Miss Vanessa Hidalgo. That's all, Miss Hidalgo. A lava of anger twisted inside my gut. Damn it. Damn her. Kung sino man siya, mapapatay ko siya sa mga kamay ko. You need to understand, sabi ni Mr. Turner. Matter of fact, we are not giving up the property. We bought it legally and if you want to contest this, I will go to court. Attorney Alonso inhaled sharply. And we will. We will file immediately. I leaned back, chest heavy, jaw tight. This isn't just theft. This is a full orchestrated attack. At kahit wala akong sinasabi, ramdam kong apoy sa loob ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula pero alam kong hindi ito matatapos dito. Not with my name on the line. Not with my children's inheritance involved. Napapikit ako ng mariin at napahila mo sa muka. Vanessa Hidalgo. Putang ina mo kung sino man yan. She just declared war. At kung makukuha ko siya, God knows kung ano kaya kong gawin. Umugot ako ng malalim na hininga. Pilit inaayos ang bigat sa dibdib bago ako tumingin kay Attorney Alonso. Anong next step? Tanong ko, mababa ang tono. I need this fixed now. Maingat kang inayos sa mga papel. We'll file for annulment of sale and cancellation of fraudulent title. Kakailanganin natin ng expert handwriting analysis, pati verification from the municipal registry na hindi ikaw ang pumirma. Tumango ako bagamat hindi nababawasan ang galit na gumagapang sa buong sistema ko. In the meantime, dagdag ni Attorney Alonso, I'll request for immediate access to the notary records. We need to prove the forge and signature at fake ang SPA na ginamit. I clenched my jaw. Make it fast. Already on it. Sagot niya calmly. But Morgan, whoever forged these documents had connections. This wasn't done by some random scammer. I know. Sagot ko't mas madiin kaysa sa dapat. That is why I want her found. Vanessa Hidalgo. Whatever her real name is. I want everything on her. Background, illnesses, every damn move. Attorney Alonso nodded. I'll assign Robert to coordinate with our investigator.
Napahawak ako sa sentido, trying to hold myself together. Ang takot ko sa lahat at baka posibleng idamay ang mga anak ko. Hindi dito matatapos ito. Bulungkot, halos hindi ko na mapipigilang umigting ang panga. Kung si Vanessa ang may gawa nito, I swear, I will make her wish she never touched my family. Tahimik na tumango si Attorney Alonso. Then, we'll start tonight. Tatayo na sana ako mula sa pagkakaupo, handa na magpaalam sa mag-asawang Turner. Ramdam ko na rin ang pagod sa katawan ko at lalo sa utak ko. Pero bago pa ako makapagsalita, may dumaan sa gilid ng paningin ko. Isang babae, nakasuot ng white dress. Mahaba ang buhok, mabilis ang kilos at parang kilala ko siya. Hindi ako pwedeng mamalikmata. Napakurap ako, halos hindi ako makahinga. Rebecca? My chest tightened so fast para akong sinuntok. What the... Hindi ko na naituloy ang sasabihin. Hindi na rin ako nag-isip para akong hinihila ng magnet. Humakbang ako para sundan ang babae habang binabali walang sinasabi ni Attorney Alonso sa likod ko. Morgan, where are you? Parang hindi ko na siya narinig. Binuksan ko kaagad ang pinto kung saan tumawid ang babae. Pagpasok ko, malamig ang hangin na sumalubong sa akin. Mahaba ang hallway. Tahimik, walang tao pero sigurado ako may dumaan dito. I swear, I saw her. The way she moved, the way what the rest swayed, it felt like her. It felt like Rebecca. Rebecca? Mahina pero puno ng desperasyon ng tawag ko. Napatakbo ako. Hindi ko na inisip kung bakit ko ginagawa ito. Hindi ko na rin tinanong ang sarili ko kung anong inaasahan ko. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko makasiguro. Pagliko ko sa corner, may lumabas ulit na anino ng babae. Siya ulit, white dress, long hair, same height, same build. This time mas malinaw. My heartbeat went wild. Rebecca, wait! Boses ko, tumawag sa buong koridor. Pero parang lalo lang siyang bumilis. Binuksan niyang kabilang pinto. Rinig kong mahina niyang paghinga. Rinig kong pagbuntong hininga ko na parang mababaliw na ako sa nakikita ko. I pushed the door open so hard. Halos masira kong knob pero pagpasok ko walang tao. Isang maliit na storage room lang. Parang nilamon ako ng katahimikan. Napasandal ako sa doorframe. Hinihingal, nanginginig. Damn it, bulong ko tinahagod ang buhok ko pababa. Are you messing with me, Rebecca? Or are you really here? Buhay ka ba talaga? My voice cracked because deep inside me, kahit gaano ko patanggihan na parang gusto kong maniwala sa sinabi ng mga anak ko. Pero paano? Isang hakbang na lang at halos magkaharap na muli sina Morgan at Rebecca habang patuloy na lumalabas ang mga lihim sa likod ng mga nawalang ari-arian. Ipinakita sa atin ng kabanatang ito na kahit gaano natin piliting itagong katotohanan o tumakbo mula sa nakaraan, sadyang may mga landas na itinadhana pa ring mag-cruise kapag dumating na ang tamang oras. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag ninyong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating susunod na chapter. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat.